So, magandang araw po muli. Ang tayo po ay nababalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa Financial Management, Financial Education. So, ngayong araw, aking tatalakayin, meron na tayong particular audience makaka-relate dito, which is yung ating uniform personnel. So, uh, sintabi muna natin yung mga kapwa nating OFWs, baka di kayo makarelate, or kung kayo ay dating nasa uniform service and you're still member of the Armed Forces of the Philippines and Police Savings and Loan Association Incorporated or APSLI, mari makaka-relate kayo dito. So ito ay aking personal take. Just a few weeks ago ay nag-declare yung APSLI ng kanilang first quarter ng kanilang estimated dividend. Ito ay hindi ito yung totoong amount. This is just an estimate. Ito yung paglilinaw. May explanation yung APSLI regarding doon. At marami nag-react. Even my friends, may mga classmates kami, nag-react. Ano na bang nangyayari? Bakit bumaba? Very significant yung ibinaba. At most probably, karamihan sa atin ay first time na experience yung ganito kababa yung ibinigay for that quarter. Although this is just an estimate dividend, hindi naman ito yung matatanggap natin after 1 year for the calendar year or for the fiscal year 2026. So this is just an estimate. So ang ibinigay for the month of for the first quarter, which is natanggap natin sa end week of April, ay around 3.3 or 3.3 or 13 point something, 13 point something from 16.5 na last year, which is yun ang estimated dividend, or 16%. So medyo malaki yung ibinaba, which is in-explain naman nila due to current situations, dahil sa peace in order, dahil sa pagtaas ng langis, in all the factors na maaring i-consider na binaba. So it took me some time to give my own personal take dito sa bagay na ito. Kasi hinintay ko muna yung ilalabas ng APSLI yung kanyang official annual distribution rate. Kasi way back ang kanilang ADA is 16.5, 16.5. Yun ang kanilang dineclare na IDA for 2025. So ngayon, just last weekend, is dineclare nila yung kanilang annual distribution rate, which is official distribution annual rate for the calendar year 2025 ay 19%. So, ibig sabihin, yung kanilang EDA na 16.5 ay nalampasan pa sa kanilang output, sa kanilang nagiging gain. So, nagiging 19%. So, anong take ko dito? This is something na dapat nating tandaan na pag nagkaroon ng changes o nagkaroon ng pagbabago, situational change sa economy, nagkakaroon ng fluctuations, mga predictions na nagkakaroon ng medyo pag-aalangan. So, tayo as uniform personnel or even retired uniform personnel, dapat tandaan natin na dapat hindi tayo na-discourage. Hindi tayo, kung yung plano natin ay this will become our sustainable na pandagdag sa ating retirement, aside sa pag tayo nakapag-retire at aside sa ating mga pension, ay dapat sustainable din yung ating pag-i-invest, So dapat hindi tayo ma-discourage. So maraming nagko-comment, ay i-withdraw ko na lang, gagawa na lang ako ng negosyo, pupunta na lang ako ng negosyo just to fight inflation, dahil sa bumaba nga yung dineclare ng first quarter. But given this
declaration ng kanilang annual distribution rate, which is 19%. So, we're hoping na makaka-recover pa rin, ano? Yung fiscal year 2026 would be a better year, no, despite sa mga nangyayari sa global economy, ay naapektuhan naman lahat, no? Hindi lang naman tayo sa Pilipinas, no? And kahit dito sa abroad ay also affected. So wag tayong ma-discourage, wag tayong i-withdraw ko na lang yung aking capital contribution. That would be a big mistake kung gagawin natin po yan. Ititigil ko na lang yung aking automatic deduction para i-divert ko na lang sa iba, ano? Yung isang savings and loan association is magkano dineclare nila? 3% for the first quarter, which is way mababa pa dyan sa AppsFly. So, they have their own way of protecting, this, in-explain naman nila, this is a way of protecting yung ating investments, yung organization na hindi siya, kasi pag dineclare natin na ganun pa rin, 4% or 4 point something, pag bumaba yung magiging annual distribution rate for the fiscal year 2026, sila rin problema, so tayo pa ang magbabalik ng sobra na binigay nila. So yun na lang naman. So ang ganang akin is tuloy-tuloy lang tayo. Gusto nating sustainable yung ating retirement na planning, kung gusto natin padating ng panahon, lumaki pa rin yung ating matatanggap, aside sa ating mga pensions, aside sa ibang cash flowing assets na pwede nating i-consider, ito yung aking advocacy parati, huwag tayong umasa sa pension, huwag tayong nakapokus lang sa iisang source of income, which is karamihan sa atin ng retired is yung kanilang pension. Kung makadagdag pa natin, kaya nga sinasabi ko parati, this dividend paying investments, just like yung ating mga capital contributions sa mga savings and loan association, is a very good investment, Kasi hanggat buo pa yung ating armed forces, buo ang ating mga kapulisan, marami pa rin ang mangungutang, At one way rin natin na matulungan yung ating organization, specifically yung AppsFly, is to encourage yung mga kasamahan natin to patronage yung if they need to file loans, or kung tayo mismo ay gusto natin, kailangan natin mag-loan, ay doon tayo sa Savings and Loan Association kung saan nakalagak yung ating capital contribution. Kasi one way of helping them is one way of generating income is through yung mga ating mga loans, Of course, disclaimer ulit, dapat maging responsable tayo. That's why I have this advocacy. Be responsible on your loans, So dapat yung loans na yan ay may patutunguhan at may ibabalik sa atin, It could be starting up business, or gusto nating i-expand yung business na naumpisahan natin, which is also nag-earn na. One way is to patronage yung mga savings and loan association, just like our beloved AppsFly, So sana po wag tayong mawalan ng pag-asa pag mayroong mga changes, just like recently na declare nila na 19%, which is way high, Yung differential pa lang na from 6.5 to 19 yung differential na may bibigay sa atin, which is 2.5%, napakalaki, siguro maaring katumbas na nito ay rate na ito ng anong tawag dito, yung malalaking deposit na nagbibigay ng return, aside sa savings deposit, napakalaki ng 2.5%, So much more yung 16.5% na una na nating natanggap. So sana po tuloy-tuloy pa rin tayo, Tuloy-tuloy pa rin tayo na maglagak, mag automatic deduct, lalo na sa mga active member pa ng uniform service.
You make use of the opportunity na habang kayo ay aktibo pa, habang kayo ay pwede pa makapagpadidak, at habang tinatanggap pa ng mga Savings Loan Association yung ating pera para mabuo yung ating mga capital contributions. Take the opportunity. Hindi lahat ay may ganung privilege, ano? Even OFWs, limited yung pwede nilang mapaglagyan ng kanilang mga pera, ano, kahit malaki man ang kanilang kinikita, ay limited yung kanilang pwedeng mapaglagakan, no? Just like unlike sa atin, na sa uniform service, no? Sino magbibigay sa atin ng 19% na annual dividend sa alimang investments, ano? So, kung tayo ay inegosyo ko na lang yan or i-invest ko na lang dito sa after 3 months ay babalik na yung ROI na ako. So, yun ay totoong sugal, ano? Maring manalo kayo, or most probably pag anong mga balikan ng pera ay malamang at malamang ay matatalo tayo. So yung mga kasamahan natin sa uniform service, yung mga kahit yung mga retired na, kung saan ba napunta yung ating tinaas ng ating pension, no? Baka inutang rin lang natin instead na automatic deduction na lang natin para sa mga capital contribution natin ay tuloy-tuloy pa rin na tumaas, no? But of course, at the end of the day, tayo rin naman magde-decide kung anong gagawin natin sa ating pagkapirahan. So, ito lang yung aking pwedeng ma-share, ano, about this pagkakaiba or pagbaba ng mga dividendo sa mga savings and loan association is normal. So, huwag tayong ma-discourage. Maraming po salamat.